Ang haba. Okay. But we enjoy the song, amen? Whatever happens in our life as a Christian, there is no such thing as accident. Everything has a purpose. At sabi ko nga sa inyo, even in this situation that we have right now, may purpose si Lord. At tinitingnan natin ang lahat ng bagay na mga sitwasyon na it's for our own good pa rin. As Christian, it is really, ang dami po, masasabi ko dito sa COVID-19 na ito, ang daming mga bagay na nangyari that I could really say that it was the Lord's design No? Hindi ko lang alam yung mga ibang mga gawain, pero ako po'y nagpapasalamat sa sitwasyon na ito. Dahil marami po, even in our own family, the Ganancial family, maraming ginawa ang Diyos talaga na talagang masasabi kong design niya for our growth pa rin. At para ang ating pananampalataya ay masubok at patuloy pa rin tayong tumibay. Okay? Kung kayo nakahanda na, I want you to open your Bible now in the book of 1 Peter chapter 5. Please. Para sa ating mensahe, ngayong oras na ito, 1 Peter chapter 5, magsimula po sa verse number 8 or verse number 7 out of verse number 11. Okay? Kung nandiyan na, follow me as I start reading verse number 7. Sabi niya, casting all your care upon Him. Why? For He careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist steadfastly in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us into His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, maketh you perfect, matured, established, very strong, unstable, strengthened, settled you, to Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Sa oras na ito, mga kapatid, nais kong pamamagatan at kinuha ko po dyan sa verse number 8 ang ating pamagat, and I correlated it sa ating sitwasyon. Sabi niya, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Pinamagatan ko po ang mensahe natin ngayong hapon, caution against COVID. Caution against COVID. Bakit po? Well, parang katulad ng devil itong kalaban natin. Of course, alam natin, spiritually speaking, ang kalaban talaga natin, ang demonyo. Opo. Mayroon nga bigla akong nag-comment, merong isang grupo sa Facebook na talagang ang kanilang leader, talagang faith healer Talagang grupo ng born again na talagang pinagpipray, ang COVID na ito, ibalik natin sa impyerno. I declare na ganito, wala nang COVID sa Pilipinas, wala nang COVID sa Luzon, wala nang COVID. Yung ganon. Yung tirada. Apostol nga yata yan nag-iisang apostol. Ang comment ko doon, sabi ko ganyan, hindi yata epektibong panalangin ninyo. Kasi hanggang ngayon, mayroon pa rin COVID. Di ba? Ngayon, ang may nag-respond, sabi niya, kailangan mag-believe ka na yan ay maalis. Sabi ko, tama naman yan. Pero kung yan ay pinadala ng Diyos,
para subukin ang pananampalataya mo, bakit sasabihin mong alisin? Sometimes the storms will not be removed. The Lord never promised to take away our storm. But the Lord promised to be with us in the storm and overcome our storms. Tama, hindi? Kaya sabi ko, what if the Lord, katulad na sinabi ko nung Sunday, what if the Lord will not remove this COVID-19 and pandemic? It will be a continual threat sa ating lahat, sa lahat ng tao sa buong mundo. And remember, nag-grow pa, na marami pa. Sabi nga dito sa atin, 7 hanggang 6 na tao, hindi ko lang alam kung hanggang umaabot ng 10 ang namamatay araw-araw. Ha? So mayroon pa. Hindi lang dito sa atin. Okay? What if God will not remove this pandemic, ito ay nandito na sa atin, at hindi pa po ito gumagaling at ang mga tao nahahawaan pa? What should we do? Okay? Kung nandyan yan. Kaya ang dami kong mga mensahe. Itong ay caution pala, caution against COVID. Meron akong mensahe pang dinidevelop na serve while there is COVID. Maglingkod pa rin kahit na may COVID. Amen? Bakit po? Nandyan na yan eh. Hindi, ang Diyos ang makapagpaalis niyan. Ang Diyos ang Pero alam nyo ba, ang COVID na ito, tinuturuan tayo maging maingat eh. Come on. Tinuturuan tayo magiging people with discipline. People that must be vigilant. Katulad sabi, be vigilant. Be sober. Anong ibig sabihin? Be always alert. You ought to have your presence of mind. Okay? Kaya sabi yan, COVID-19, like Satan, are seeking whom it may devour. Hello? And I really believe, mga kapatid, ang gustong unang hawaan ng demonyo, ng sakit na ito, at gustong pahawaan ng demonyo, mga Kristiyano. Hello? Mga believers. At mag-uunahin niya talaga siguro mga pastor. Kasi pag na-down ang pastor, down din yung mga tao eh. Tama hindi? Alam ba ninyo na mayroon namang isang pastor sa Mindanao na Bible Baptist na matay? Hello? Hindi ko alam kung namatay sa COVID. Parang nga. Opo. Kilala yan. Under sa Cebu yun. So may edad na rin eh. Puntilias. Magkakapatid ng mga pastor yan. Mayroon din Sobrabas din. Resulta ng mga ministry ng Puntilias. Pero malalaking mga ministries yan. So, lahat tayo susceptible dyan. Kaya, habang nandyan yan, hindi dapat tayo mag-lower our guard. Tama, hindi? Hindi tayo dapat maging kampante. Amen? Amen? Bakit po? Parang katulad yan. Ang inaisip ko po dyan sa ganyang sitwasyon, sino sa inyo nanonood ng National Geographic? Yun yan, lagi may mga animals. Mahilig po ako kasi dyan eh. Manonood ng mga animals. Tapos, yung lion, opo, pag halimbawa dumating na yung may kwan yan eh, may mga migrant na mga buffaloes, ganyan. Okay? Pagkatapos pupunta sila doon. Tapos nandoon din yung mga layon nagbabantay. Okay? Kahit na kadami-dami ganyan, mga kapatid, kadami-daming yang pwede nilang kwanin, pwede nilang i-trap. Pero namimili pa. Tama, hindi? Pipiliin nila among the crowd, among the herds, ganyan, ay mayroon silang binabantayan. At alam kung sino yung pupwede nila. Hello? And I really believe, ang kalaban ng COVID-19 parang ganun din. Binabantayan ka. When you lower down your guard, delikado ka. Hello? Oo. Seeking. Sino? I really believe, sabi ko mga Kristiyano, kaya habang ginagawa ko ito, talagang pag natamaan yung isa dito, siguradong tamaan lahat. Sinong unang patamaan? Pastor talaga ang una. Tirahin. Kaya kailangan maingat. Amen? Ha? Ganun po yan eh. No, devouring. Nag-aantay yan na makapenetrate, maka-infect. Okay?
We are warned and we are cautioned because this is a part of good shepherding. Bakit ako nagiging very laging nagpapasabi sa inyo at hindi tayo umaalis dyan sa present situation natin? Kasi tama po yung kailan pag-aalaga yan eh. Hello? Amen? Ngayon, ito mga kapatid ay napakahalaga. Ang sabi sa verse number 1, ito sabi, sabi diyan, the elders which are among you, pertained po yan sa lingkod ng Diyos. Okay? I exhort, who am also an elder and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. So, nandyan po makikita na we are all in the same boat. We are all in this situation. Kaya mayroon dapat, a good shepherd should be always being cautioned sa mga, alam ba ninyo, sinasabi natin lagi na, sa place natin, mapalad na tayo. We can do this. Alam niyo ba na sa Manila, ang laking mga simbahan na hiwala pa rin silang services? Why? Mismo yung pastor natatakot. Bakit? Because mayroon, sa pag-ikot-ikot nila dyan sa Manila, ganyan, marami po ang hindi pa free na lugar. Amen? Tayo, maganda yung ating pamunuan dito. Talagang minumonitor eh. Binabantayan talaga. Ang mga borders natin, binabantayan ng ating mga frontliners, mga kapulisan na hindi makapasok, kaya pag pumunta kayong Manila, pag Manila ang pag-usap, pag pumunta kayong Manila, mahirapan kayong pabalik dito. Dahil pag pabalik dito, hindi kayo makauwi kagad sa inyo, ika-quarantine kayo. Bakit po? Yung mga taga Manila at saka mga abroad, ang talaga nang hahawa. Hello? Kaya kahit nagtatrabaho ka dito, subang pumuntang Manila, hindi ka makabalik agad. Ganun yan eh. Si Setong, planong pumuntang Manila. Sabi ko, sige, punta ka doon. Pero huwag kang bumalik dito. Bakit? Di ka namin pabalikin sa bahay namin. Ba? Doon ka muna, maghiwalay ka muna. Bakit po? Hindi ko kuhan eh. Hindi ba safe eh? Oo. Bakit po? Napakahalaga. Kaya mas safe ang magtrabaho na lang kayo sa bahay. Mas safe yung online. Walang nag-i-amen. Amen? Now, okay lang naman dito magtrabaho kayo dyan. Dito lang, within the province of Tarlac, okay lang yan. At sa mga GCQ na. Pero maingat ka pa rin dapat. Amen? Bakit? Dahil hindi mo lang iingatan sarili mo. Ingatan mo rin, baka ikaw manghawa sa pamilya mo. Tama, hindi? So, good shepherding should be. At sino ang magre-remind yan? Dapat mga pastor una. Amen? Kinakailangan mabigyan lagi ng paalaala. Paalaala lang naman. This is now a very good instruction. Kaya sa mga elders, I exhort, pinapaalalahanan yung mga pastor. Ngayon, sinong paalalahanan ng mga pastor? Hindi yung kanilang pinapastoran. Amen? Now, una, na paalaala. Ito, sabi sa verse number 5. Okay, verse 5, ano sabi? Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Elder, pastor, ye, all of you, be subject to one another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud, giveth grace to the humble. Ano sinasabi ng Panginoon? Ang tamang pagsishepherding ay una, tayo'y ina-advisean that we need to learn to what? Be humble. Be a humble person. Makinig ka. Sabi nga dyan, be subject to one another. Amen? Okay? As an ordinary member, learn na makinig ka. Makinig. Learn. At di ka lang makinig. Kung di, you can also exhort others. Kasi po, papel natin yan eh. Okay? They should be subject to one another. At ang sabi dyan, be
clothed with humility. Wow. Amen? Pag may humility ka, nakikinig ka. Opo. Maybe, ang iyong pinapakinggan, di mo gusto. Pero di balik, makinig ka lang. Basta, with due respect, pakinggan mo. Pero ito, tandaan niyo po ito, pag ikaw hindi marunong makinig, pag ikaw nagsasalita, hindi ka rin papakinggan. Bakit? Kung ano yung tinanim mo, siyang anihin mo eh. Amen? Oh. Kaya napaka-importante na yung mutual. Kaya ako ito pinapakinggan, makinig muna ako, hindi muna ako sasabat-sabat, pakinggan ko muna para buo, pagkatapos, ako naman, magsasalita para mapakinggan naman ako. Ganun lang yan eh. Give and take yan eh. Amen? Okay? So, yan ang una. Learn to be subject to one another. Learn to listen to others and you will be listened also. Okay? Next. As to the elders, sa mga pastor, sa mga siwa, sa mga naglilid. This is a best exhortation, best advice. Okay? Ano sabi? 3. Ano sabi? 3. Wala pang 3. Hoy, 3. Number 3. Okay. Feed well the flock. Yan. Feed well the flock. Trabaho ng pastor na talagang magpakain. Kaya iyan po ay hindi na alis sa aking isipan. Kahit na tayo nagkaroon ng tinatawag na quarantine, mga kapatid, at hindi tayo nakagkaroon ng corporate na pagsamba, my mind, my heart is always on the focus na I have a responsibility to feed. And I cannot feed you if I will not feed myself and study. So I must keep on studying. I must keep on learning. Because the only way to feed you well, if I study well. So yun ang susi. At nais ko sabihin to sa inyo, ang mga mensahe na sinishare ko sa inyo, hindi yan kopya. Wala akong kinopyahang aklat. Ang devotion ko dyan, walang kopya yan. Kung anong sunod-sunod lang yan dyan, Bible lahat. Bakit po? Ililid ka ni Lord eh. At, you know what? The more na nagsispend time ka sa salita ng Diyos, the more na marami siyang ibibigay sa iyong wisdom. The more na mayroon siyang bagong Teka, dati-dati na, nadaanan ko na ito, nabasa ko na ito. Okay, pero mayroon na namang bago. Bakit ho? If you continually spend time with the Word of God, the Lord will keep on enlightening you and give you something good, something new, that it will feed you, it will feed yourself. At the same time, you can feed others also, lalong-lalo pag mga pastor. Hello? Now, ugali ng maraming mga pastor magbasa ng mga books. I'm not questioning that. Hello? In fact, I'm really interested sa mga magagandang statement ng mga naunang mga writers, mga spiritual leaders. Okay? Statement ni Spurgeon, statement ni ganito, statement. Magaganda eh. Pero, let us not be messed up, magkaroon ng misconception na mas importante ang statement ng writer kaysa Bible. Hello? Mas importante sa akin ang word for word na nasulat sa Bible kaysa statement ni Mr. So-and-so. Bakit po? Yung talagang word of God eh. Kaya napansin ninyo, na pag tayo nag-aral, statement ng word of God ang binibigay ko dyan at nilalagay ko dyan. It may be replaced, but it is the principles of the Bible. Hello? Kaya anong trabaho? Feed well the flock. Verse 2. Ano sabi? Exhortation. Feed the flock of God which is among you. Trabaho pa rin ang lingkod ng Diyos yan. Hindi yan nawawala. Yan ang pinakapangunahang trabaho eh.
Tapos ano sabi niya? Taking the oversight thereof. Yun yung good advice. Una, ikaw ay make sure na napapakain mo ng mabuti ang mga mananampalataya sa magitan ng sa pagitan ng pag-aaral mo, sa magitan ng pag-spend time mo sa salita ng Diyos. Pagkatapos ang sabi diyan, look at you are the leader. Inilagay ka diyan ng Diyos to oversee. Mayroong statement sa Proverbs, di ko lang nailagay yung verse sabi niya, make a diligent search, sabi, na know the estate, the welfare of your flock. Proverbs yan. Bakit po? Because yun dapat ang trabaho ng mga pastor. Pag ang mga pastor, sa kanilang kakaramihan kasi, ang laging turo ay mag-soul winning. I'm not saying hindi mag-soul winning. Bring the gospel to the world. Tama naman yun eh. Pero sa palagay mo, yun ang unang trabaho ng pastor na nakasulat sa Ephesians chapter 4, verse number 11, 12? Hindi. Ang pinakapangunahing trabaho ng pastor ay pakainin yung mga tao dyan. Spiritually speaking. Tama, hindi? Why? Because ang sabi yan, if you feed God's people, the next thing that will happen is they will grow. They must become a person that has attained spiritual growth, or else you are failing your responsibility as a pastor. Tama, hindi? Now, of course, pag nag-grow yan, hindi pwedeng hindi mag-soul winning yan. Hindi pwedeng hindi mag-giving yan, pag lumago yan. Hindi po pwede na hindi ibahagi ang salita ng Diyos yan. Bakit? Naglago eh. Hello? At sa paglilingkod at sa pagtatrabaho, hindi mo pinipilit yung tao. Dapat yung tao magkukusa. Tama, hindi? Coming to church should not be forced to people. Giving should not be forced. Soul winning should not be forced to people. People must do it because it was their desire to do it. And they will do it willingly. Amen? Feeding yan. Sabi niya, you need to do it, taking the oversight doon. At sabi niya, not by constraint, hindi ka pinilit, but willingly. Amen? Amen? Not for filthy, hindi mukhang pera. Hindi dahil sa pera. Kaya pinagmamalaki ko yan dyan. Alam niyo ang isang quality ng isang totoong lingkod ng Diyos? Hindi sa concern. Sabi ko, ako lang yata walang sahod eh. Hindi ako naniniwala ng pastor sinasahuran. Hindi kami for hire. Ba't minamahal? Tama, hindi? Oo. At may sahod, may pera man, walang pera, maglilingkod ako. Hindi tayo nakabase, ang pastor, hindi dapat laging nakatingin sa offering. Naku, kailangan mag-congregate tayo, wala nang offering. Anong wari? Sa akin, ang offering, makunti man yan o marami, salamat sa Diyos pa rin. May pambayad lang ng kuryente, okay na. Bakit po? Sabi ko nga totoo na walang pera during the quarantine. Talagang wala. Hirap kahit na kayo Alam nyo, walang trabaho Amen? Pero sa palagay, nagkulang si God. Sabi nga, wala ngang pera pero nagkatabaan tayo. Bakit ang daming pagkain? After ng pagluluto, nakakain na, agad-agad, iniisip mo naman, anong sunod lutuin? Hello? At dumarating lang yung biyaya. Did God fail us in His provision? Never! Magkasakit-sakit pa nga tayo Kaya ngayon, after na nag-gain ng weight, Ngayon, pinoproblema ko ngayon dahil tumataba ka. Ano nga ngayon? Kailangan magpapayat na naman tayo, makanano kaya kahirap ng pababain ito. Tama, hindi?
Oh, God never fails us eh. Pero hindi tayo focus doon sa material. Material will just go on. Material will just be there. But we should not be materialistic people. Our focus would be on the spiritual pa rin. Bakit? Kasi pag nandyan yung spiritual na yan, hindi tayo masasidetrack. Hindi tayo mapalayo sa Panginoon. Bakit po? Kasi ang focus natin, nasa Kanya pa rin eh. Material thing will just be fit in. Kaya mga kapatid ko, tatandaan nyo ito. Wala ako sa ministry, hindi ako nagpastor dahil sa pera. Kaya hindi ako natatakot na hindi ako pumuntang Amerika at walang suporta sa Amerika. Hindi ako umahasa doon eh. Umaasa ako sa Panginoon. Hello? At hindi din ako umahasa dyan. Masarap kung may giving. Pero nais ko, naaasa tayo sa Panginoon para faithful tayo lahat sa pagbibigay. Tama, hindi? Why? Because God is the source. He is the one providing. Tama, hindi? Amen? Ganun lang kasimple. Ang buhay Kristiyano. Pero ang trabaho ko good shepherding. I was assigned. I was delegated by God as the under shepherd to make sure that my responsibility are done and I was able to see to it that the needs of God's people ay magagamit ang mga ibinibigay ng Diyos para mapid kayo at lalago kayo. Pag lago kayo, the rest, it is God na. Tama, hindi? Now, tingnan nyo po. Tingnan nyo. Balik tayo doon. Balik. Okay. Feed well, trabaho ng pastor yan. Take the oversight, trabaho ng pastor yan. Kaya wag niyong sasabihin, si pastor, pakalamero sa buhay. Talagang may rin siyang authority na makialam talaga. Pero sa palagay niyo, ako pastor, pakialam? Pakalamero? Di naman ako nakialam sa inyo eh. Hello? Amen? Pero kung gusto niyong pakialaman ko kayo, di makikialam ako. Pag inas niyo, gano'n lang naman yan eh. Amen? Oo. Pero tandaan niyo po, hindi nandyan si pastor para pakialaman ka. Nandyan si pastor para guidean ka. Di ba? So ganda. Amen? Nandyan si pastor para he wants to see your family successful. He wants to see that your family is enjoyable. Your Christian life are well. Pag ganyan, fulfill ang pastor. Amen? Yun lang yun eh. Okay? Now, ano pa? Not by constraint but willingly. Hindi po siya napilitan. Kundi kusang loob. D. Next. Not for filter. Hindi mukhang pera. At tandaan niyo po ito, I do not believe na ang ministry, pera-pera. Kung pera-pera lang ang ministry, hindi ako magpapasura. Hello? Amen? I really believe that the ministry is a life. That is ministry. That is my life. May pera o walang pera, bearing lang, okay lang yun. May pagkakataon may pagkataon abundansya, salamat pa rin. Bakit po? Hindi nakapokus dun eh. Nakapokus ang responsibilidad natin, gampanan natin ang mabuti. Ano pa? Okay. Not being lords. Yan, importante yan dahil maraming nababiolate. Alam ba ninyo na yung mga sinasabi na yan, maraming mga pastor na violate yan eh. Kaya binabantayan ko hindi lang kayo. Binabantayan ko sarili ko na hindi ko ma-violate yan. Hello? Ano pa? Being example to the flock. Hindi mo ma-overrule at hindi ka maging lords. Hindi ka mag-a-abuse ng authority pag ang laging nasa isip ng nagtuturo ng una, ihemplo ka. You need to make sure that you show a very good example by your life, not only by what you say, by your life and by what you do. Yun lang yun eh. Amen? Yan po ang trabaho, ng lingkod ng Panginoon. Para lagi kang mabigyan ng kausyon, lagi kang mabigyan ng paalaala na hindi ka magkampante, na ang buhay mo ay ma-put into danger. Why? Pag ikaw napapunta sa masama, at naput ang buhay mo, ang pamilya mo,
sa danger, sino ring na magsasuffer una? Pastor din kasi hindi ka naman hindi ka dadamayan. Tama, hindi? Amen? Kaya, pag ang buhay mo ay guided well at maayos, ikampante din yung pastor. Bakit? Wala siyang asikasuhing problema. Kasi wala namang problema. Amen? Ganun lang ang importante diyan. Kaya sabi nga nila, ang pastor dapat, mga pastor, maagap dapat. Maagap. Hindi pa nangyayari, may paalaala na. Para ano? Pag nangyari man, ikasalanan na ng pinaalahanan kasi hindi niya tinake heed Amen? Okay? Now, next. Be clothed with humility. Importante po ito. Tandaan niyo po, ang pinakamagandang relasyon, kaya namimintain yung maayos, na relasyon, sa tahanan man yan, sa simbahan man yan, okay, saan man yan, sa trabaho, alam niyo kung ano? Kailangan mapanatili mo talagang mababa lang yung kalooban mo. Manatili ka talagang ganun. Para ano? Anumang mga bagay-bagay na hindi magpagkatsunduan, madali lang pong ayusin pag may kababaan ng kalooban. Yan, yung humility na yan po ang nagbibigay ng maayos. Sabi nga, humility. Diyan po nanggagaling at mangyayari na magkakaroon lagi ng unity pag may humility. Pag walang humility, naku, maniwala kayo, hindi talaga magkaroon ng unity. Kaya importante po yun na ma-maintain na. Pag may ganyang spirit sa loob ng simbahan, maniwala kayo, ang relasyon manatiling masarap. Ang pagpunta sa simbahan, excited ka lagi. Bakit po? Kasi tama ang attitude, maganda ang samahan, tama hindi. Sweet ang relationship, wala. Hindi titingnan yung mga kamalian, wala yan. Hindi na. Bakit po? Nag-grow And if every one of us will continually growing, sooner, makikita ninyo, and this is really felt, mararamdaman to sa loob ng simbahan. Ano? Love will prevail. Yung mga shortcomings covered. Hindi na tolerate, Pero anumang mga mali-mali mo, mga konti-konting mali, hindi na pinapansin yan. Bakit? Kasi gusto mo manatili, ikaw mismong taong nakakita ng mga kamalian ng iba, hindi mo papansin yun, kundi ang pag-ibig mo nagpiprevail sa kanila. Naiintindihan mo sila. Kahit ano pang imperfection dyan, kukuberan niya ng pag-ibig. At lagi mo lang iisipin na lalago pa yan. Lalago pa yan. At nandyan, may continual feeding sa Word of God. There are a lot of things to grow pa. Di ba? Ganun Bakit po? Kasi ang pag-ibig nandyan. Tandaan niyo po ito. Love is the character that make relation stick and stay longer. Parang yung pag-ibig, parang glue yan I-glue ka niya. Pag may ganyan. Makikita natin yung mga mistakes. Hindi naman tayo perfecto lahat Pero maniwala kayo, ang pag-ibig nandyan. At continually pa rin, ikaw mismo na nakakita ng mga mistakes ng iba, lagi mong i-justify. May pagkakataon pa yan, lalago pa yan, titibay pa yan, mag-grow pa yan. Amen? Ganun lang ang sistema. Kaya, hindi mahirap, mga kapatid ko. Sa simbahang ito, tapos na tayo doon sa mga pagkakataon na we dwell upon the mistake of others. May mga simbahan, pambihira, pag nagkamali kang ganyan, laging pag-usapan, mali mo. Na hanggang dumating sa punto, mahiya ka na lang, pumunta. Bakit po? Kasi, pagtingin mo pa lang, dahil ginto ka na, pagtingin pa lang sa'yo, ako na naman naisip nito. Pati isip mo, naging negatibo na rin. Kasi ang dahilan dyan, lack of growth. Pero alam niyo, pag malago, continual lumalago ka, kahit mali pa ng iba, dina-justify mo. At sabi, pagkakataon silang tuloy lang sa paglago, sa pananampalataya. Amen, amen, amen. Ganun yung simbahan dapat. At yan ang hinahanap ko noon. At yan ang natagpuan ko ngayon sa simbahan natin. Kaya ayaw kong bumalik na dun sa dati. Hindi na. Kahit na kunti lang tayo, basta't masarap yung samahan ay enjoy ako mag-preach, enjoy kayo makinig,
enjoy tayong mag-fellowship. Hindi lahat tayo enjoy. Tama, hindi? Amen? Ganun lang po. Now, be clothed with humility. At ano? Ito pa. Ano mga concern? Huwag niyong kakaligtaan, ha? Casting all your care. Kung ano mang kayo ba'y mga cares? May mga dala-dala ba kayong burdens? Huwag niyong kakaligtaan na ang advice ay ito. Huwag mong sarilinin. Kung may dala-dala kang bigat na ganyan, huwag mong sarilinin yan. Kailanman, it is not God's will that you will be the one carrying the burden. No! Sabi ng Bible, kung mayroon kang dala-dalang cares, anxieties, ibigay mo sa Kanya. Hindi mo trabahong magdala. Sa Kanya trabaho yan. Pero may mga batagas ulo pa rin Kristiyano. Sinabihan na ngang ibigay na sa Panginoon, hindi pa ibinibigay sa Panginoon eh. O ngayon, abilis mo tumanda. Amen? Ang bilis mong pumangit. Pastor, bilis mo. Subukan yung may cares kayo nagdadala. Ang bilis mong papangit, wari. Opo, magmamanifest sa mukha mo yung dala-dala mo eh. Amen? So anong gagawin? Para ikaw ay hindi mabigatan, ibigay mo sa Panginoon. Pag naibigay mo na sa Panginoon, then expect na kikilos siya. Kikilusin niya anumang bagay na sitwasyon para in favor to you. Why? Because you have trusted. Makinig. When a person casts his care to God, he is believing on God. Ulitin ko. Pag ikaw ay kinas mo yung anumang bigat na dala-dala mo, ang nangyayari yan, naniniwala ka kay God. Why? Kasi God, hindi ko ito magagawa eh. Kung ako ikaw na po. Amen? Kaya remember that casting our cares upon the Lord is really releasing us from all the pressures. Ma-release ang pressures mo eh. Pag lahat ng burden mo, idulog mo sa Panginoon. Ano sabi sa verse number, Psalms 55 verse number 22? Ano sabi? Sayin nga natin. Sabi diyan, cast thy burden upon the Lord, and He shall what? Sustain thee. He shall never suffer the righteous to what? To be moved, to be down, to be destroyed. So nandyan na po. Ano lang gagawin? Cast. Ang trabaho natin, just cast. Pass. Pass it to the Lord. Because hindi mo trabaho ang pagkikerry. Si God. Ang nagkikerry at kinikerry ka niya. Amen? Okay, so wag niyong kakaligtan niya. That is good shepherding. Tandaan niyo. Next. Okay. Una na ipakita ko sa inyo. Caution with COVID-19. Number 1, the adversary. May kalaban. Kaya hindi kayo pwedeng mag-lower ng inyong guard. Kaya ang sabi dyan, the adversary, alam mo yung sabi ko sa inyo yung kalaban, kanya talagang titingnan kung saan ang weakness mo. Sino ang pinakamahina dyan? Sino ang madaling itrap dyan? Hello? Sino ang may mga weakness dyan? Tanong, sino sa atin wala? Lahat mayroon. Amen? Kaya tinitingnan niya, sinong pinakamalapit na ay attract ko yan? Sinong pinakamalapit na pwede kong matrap? The devil, the enemy are observing. Mayroon ko nabasa If the devil are working 24 hours a day, are you with me? If the devil are working 24 hours a day, the Christian should be praying double time a day. Are you with me? Sabi ko, maganda yun Kung ang demonyo nag-o-overtime 24 hours, Christian should double time too in their prayer life. Kasi yun pa laban natin Pero mo ang demonyo 24 hours a day na
Tinitingnan ka para matrap kang ganyan? Oh, ano ngayon panlaban mo? Naku, Lord, tulungan niyo po ako, protektahan niyo po ako dito. Hindi ako... Amen? Sa inyo lang po ang aking proteksyon. Ang pamilya ko po, hawakan po ninyo. Amen? Amen? Yan po, isa sa napaka-importanting ating dito. The adversary, kung iyan po ay COVID-19, kinakailangan. Tinatrap tayo. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, kaya prayer ko kanina umaga, Panginoon, kaming mga hindi panhawaan, ingatan nyo. Kasi may tendensing hawaan eh. Kaya mga kapatid ko mga nagtatrabaho sa Amerika kasi walang ganito eh. Okay, anyway, mayroon naman sila mga gamot doon. Pero mga kapatid, mahirap mahawaan eh. Amen? So anong gagawin? Don't lower your guard. Kaya sabi doon, be sober, be vigilant. You need to be a person with mind alertness. Alerto ang isip mo. Okay? Lagi kang sensitibo. Para bang, ang illustration ko po dyan, parang sundalo. Ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na ikay magbantay. Tutulog ang mga tropa. Nasa lugar kayo ng kalaban at saka kailangan magpahinga. Okay? Ngayon, relibuhan. Okay, ikaw muna ang una sa ganitong oras. Ikaw magbantay. Amen? Habang natutulog yung iba, tapos palitan. Amen? Ngayon, tandaan nyo, para kang nagbabantay. Kaya sabi niya, watch that ye enter not into temptation. Come on, watch. Kaya naka-on guard ka lagi. Alerto ka dapat. Amen? That is the characteristic of a good soldier. Pag ang isang sundalo nag-lower ng kanyang guard, pag naputukan niya, naku, patay. Tama agad. Now, bago mo pa ba ma-recognize na ikaw na magbantay, tinamaan ka na, wala na, talo na. Hello? Amen? So, kinakailangan, anong sabi diyan? Okay. The enemy are lurking. Ano pa? The enemy are seeking. Pag sinabing seeking, laying traps, offering attractive temptation to devour and to destroy. Alam nyo, hindi naman ipapakita ng demonyo at hindi naman ipapakita ng kalaban ang outcome. Ang resulta, na talagang grabe ang resulta. Hindi na naman ipapakita yan eh. Ang ipapakita niya una, yung nakaka-attract. Oh, attractive masyado. Sige. Pagkatapos, pag na-trap ka na, doon ang resulta. Grabe palang distraction. Amen? So, kinakailangan, nakabantay tayo. Hindi natin hahayaan, katulad ng sinabi ng isang preaching na, stand up in your ground, pero wag ka mong hayaan na the devil can earn grounds in you kasi hindi ubra. At tandaan nyo, hindi ko trabaho, bantayan kayo. Hello? Hindi ko trabaho, gagwardyahan kayo, no? Ang magagwardya sa inyong sarili kayo. Amen? Sabi mo nga, hindi ko trabaho na i-apply ninyo ang tinuturo ko. Ang trabaho ko mag-aral, i-apply ko sa sarili ko ang mga napag-aralan ko at ituturo ko sa inyo. Pero ang pag-a-apply ng mga napakinggan, nasa sa inyo yon. Wala sa akin. Pag na-apply mo yan, lalago ka. Pag hindi mo ni-apply, wala. Pasok dito, labas dito. Ganun pa rin buhay mo. Walang pagbabago. At maraming Kristiyano, for centuries, for many, many years, di lumalago. Sabi nga ng ate ko, alam mo kasi dito, Noy, ang problema dito ng mga churches. Parang ang mga membro dito, ang mga tao dito sa Amerika, dahil ang buhay marangya, naging materialistic na. Totoo yun. Anong lesson doon? Makinig kay Megi. Pag kayo pinagpala na ng Diyos at kayo ay binigyan na ng kabuhayan, huwag kayong makalimot. Are you with me? Marami ng mga tao sa karangyaan na palayo sa Diyos. Learn. Sabi ko, tama yan, te. Hindi masama ang material. Pero,
Pag ang material maglalayo sa iyo sa Panginoon, yun ang masama. Hindi masama ang pera. Maraming pera. Pero pag ang maraming pera na yan, maglalayo sa iyo sa Panginoon, naku, delikado. Kaya sabi ng Panginoon nga, hoy, bago kayo pumasok sa land of promise, remember this. Don't forget. Baka magkaroon na kayo ng magagandang bahay. Hello? Having all the good things, full of good things. Tama? Then, ang sabi niya, you forget God. Nako, patay na. Amen? Kaya, kung ano lang mayroon dyan, enjoyin natin. Pero hindi tayo nakapokus dyan. Nakapokus tayo lagi sa Diyos. Para hindi tayo mawala sa ating paglilingkod. Okay? Ano pa? The enemy are like, not only lurking, seeking, but also roaring. Alam niyo, pag ang lion, nag-roar na, ang ibig sabihin yan, may natrap na. May nahuli na. Hello? Amen? At ayaw ko na ako ang nahuli. Amen? You have become a victim. Fierce and greedy pursuers of your body yan, and soul and spirit eh. Oh, ang COVID, first of pursuing our body, hindi naman maapektuhan ang soul natin eh. Amen? Oh, nandyan yan. Continual threat yan, tandaan nyo. Yan ang ine-emphasize. Ano pa? Sabi niya, deceptive. Ang matindi talaga manilang. Kaya makinig kayo maigi. You will be only sensitive to the deception of the devil if you are having your sensitive relationship with God. Tandaan niyo po ito. Maging sensitibo ka lang at manunote mo ang kalaban na nandyan na pag ikaw maayos at namumuhay sa liwanag. Malalaman mo kaagad, malayo pa lang, hindi po dito. Bakit po? Because you are closer to God. Automatic yan, pag malapit ka sa Diyos, ang mga traps ng demonyo, makikita mo malayo pa. Pero pag ikaw ay malayo na sa Diyos, hindi mo na nanonote. Di mo alam na ang sunod mo palang apak, trap na. Why? Kasi wala kang sensitivity. Yun ang kailangan ng isang sundalo. On guard lagi. Sensitibo ka dapat. Isang kaluskus lang. Teka muna. Baka may kalaban. Delikado. Amen? And when I am trapped, sigurado kasama pamilya ko. Affected yan. Tandaan niyo po ito. Pag kayo na-trap, hindi lang kayo na-trap isa. Hindi. Kasama dyan ang mga close sa yung mga tao. When you're down, they will be down too. Ang dami mong dalhin pababa. Hello? At tandaan ninyo, mahirap nang makabalik uli. Pag ikay na down na, kaya hindi mo hahayaan. Ma-down pala, hindi na hahayaan. Gagardyahan na yan. Okay? May adversary. Traitor yan. Hindi yan magpapakitang okay. Okay? Ano pa? Okay? Very clever. Coming unnoticed, unseen, unfeel, unexpected. But the impact and damage can be destructive and fatal that brings you to a critical condition that kills. Physical man yan, spiritual man yan, yun ang mangyayari. It destroys physical life and stops its normal function. Kaya alam niyo mga kapatid, on guard lagi. Talaga. Alerto dapat. Kaya nakasabi doon, be sober, be vigilant. Papatayin ka. Talaga. I-destroy ka. Sisirain niyo talaga ang bukas mo at kinabukasan mo. Kaya hindi ka dapat magpabaya. Amen? Next. The duty. It infers. Hindi lamang the enemy, but the duty. Okay, the reason. Work out or conclude. Ano yung duty natin? Tingnan nyo. Yan ang trabaho natin, Duty natin yan. Hindi lamang dapat ma-realize mo may kalaban, pero may trabaho kang gagampanan. May gagawin ka para hindi kanya matrap. Ano yung una? Be sober. Mentally awake. Have a self-discipline. Alam niyo mga kapatid, yan ang problema ng maraming tao. Kaya marami pa rin natatrap ng demonyo kasi walang
pag-iingat. Walang personal na disiplina. Kaya nga maganda dito sa bayan natin eh. Awan ko sa inyo. Pero naging kwa na ito na parang naging ugali na natin na, okay, paglabas natin sa bahay, kagad may mask na kagad. Nanuhan niyo ba? Sa Manila, hindi daw ganun eh. Sa ibang lugar, hindi ganyan. Tapos kagad-agad, may dala kang ano, may disinfectant ka talaga. Pero kagad ganito. Tapos, ganon. Bakit po? Kasi, it taught you discipline. Tama, hindi? So, physical man sa spiritual man, kailangan matuto talaga tayong magiging taong disiplinado. Okay? Every believer must inflict demands and urge it to themselves and to others to be strictly sensitive and alert. Lahat tayo ganun dapat. Amen? Next, be vigilant, be watchful, be on guard, to have a self-control that is always ready for any unexpected attack. Hello? Bakit I'm very concerned with my health? Kasi baka ma-atake ako eh. Ulitin ko. Bakit ako concerned sa aking health? May heart problem ka ba? Wala. May asthma problem ako. Kaya I'm very concerned. Sa ano? Mamaya, mat-COVID akong ganyan. Ako, mabilis ako sa COVID, palagay ko. Bakit? Dahil may lang problem na ako eh. At matanda na rin. Bakit I'm very concerned sa health? Kaya dinidisiplina ko pagkain ko. Kaya kayong mga walang disiplina sa pagkain, sige lang. Kung nagka-atake kayo, kayo rin. Sana, hindi na lang ako kumain. Bakit nagkaganito? Hindi na ako Sige! Bakit? Walang disiplina eh. Pastor, ang hirap talaga. O di, magkasakit ka. Di matake ka para makita mo kung gaano kahirap. Mabuti sana kung ikaw kunin na kaagad ni Lord. Iba paano kung hindi pa? Kaya nakikita mo, sa karamdaman mong ganyan, ang pamilya mo nagsasuffer. Amen? Kaya kayong mga matatanda, disiplinahin yung pagkain nyo. Ayaw. Walang nag-iimi na matatanda. Ayan yung disiplinahin. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta't ako nakapagsabi na, naturuan ko na, pag hindi nyo gagawin, hindi ko na kasalanan. Amen? Hindi ko na kasalanan, tatandaan nyo. Okay? Bakit po? Nakita nyo naman sa buhay ko sarili ko Na ano? Kaya ako, mayroon akong na-discover, nakita kong kailangan ko kanyan, gagawin ko yun. Pastor, ang mahal. Wala akong pakialam kung mahal. Basta't malusog ako. Aanhin mo yung mura. Pagkatapos nadali ka naman. At marami kayong pinagkakabalahan na anumang bagay na hindi maganda. Di naman nakakatulong. Di bali nang mag-spend ako diyan ng pera diyan, basta't nakakatulong sa katawan ko. Nakatulong na maayos. Hello? Sige. Amen? Ayan pa. Duty yan natin, trabaho natin yan. Individual work natin yan, na gagawin sa cell natin. Next. Do not let down your guard. That will caught you unaware, so you will not be a victim. Huwag ninyong hahayaan na hindi nyo madisiplina, hindi kayo vigilant. Hindi. Bakit po? Pag ikay na-trap na naging biktima dyan, ikaw na rin. Hindi mo na masisisi. Hindi mo na masisisi si pastor. Pagsabihan ka na, pati sa physical Because you were defenseless and unprepared. Yan. Pag tayo na
Sobriety and watchfulness are necessary virtues at all times. Hindi sometimes. All times. Okay? Last. The resist na kailangan natin gawin. Ano sabi niya dyan? James 4:7. Ano sabi? Submit yourselves therefore to God. Resist the devil. Learn to fight back. Learn to be able to say no. Learn to say, I will not let you win. Di ba, narinig yung preaching ko? Sa spiritual battle, hindi mo ako pwedeng mapatigil. Sa spiritual realm na war, you will be tired knocking me down. But I will never be knocked out because my God will help me. Amen? Ganyan sa buhay Kristiyano. Yun dapat ganun kadeterminado ang ating sarili. Why? May Diyos tayong nagpapalakas sa atin. Resist the devil. And what? He will flee. Don't you ever entertain the world and entertain the devil's trap? Because pag yan nangyari, talagang mayayari ka dyan. Amen? Next. Verse, be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Okay? So, ang pangatlo po, resist, learn to resist. Okay? Na importante, you can only resist the enemy if you submit and surrender to yourself to God's control. Doon ka lang magkaroon talaga ng lakas ng loob at tibay. Pag ikay natutong mag-surrender sa Panginoon, natuto ka na magpasakop sa kanyang kalooban. Ano pa? Okay, you can only resist by being steadfast in the faith. Kaya mo lang mapaglabanan kasi matatag ang pananampalataya mo at pagtitiwala mo sa Panginoon. You can only resist if you are strong in the power of His might. Amen? Paano makaresist yan? Ano pa? D, you can only resist if you are strengthened by the Lord. Hindi ka pwedeng mag-resist kung mahina ka. Pero kung malakas ka, empower ka ni Lord, strengthen ka ng Panginoon, okay, steadfast ka sa pananampalataya mo, talagang pipiglas ka talaga pag ang kalaban ay nandyan. Aawayin mo talaga. Hindi mo talaga hahayaan na ikay matalo ng kalaban. Bakit po? Yun ang ating dapat gawin sa kaaway. Resist. You can only resist if you are empowered by God. Kaya nung gagawin? Magpakalakas kay God. Kaya ang relasyon natin sa bakit ang prayer life natin, di natin pinapabayaan. Kasi yun ang time na tayo nagpapalakas kay God. Oo, ang prayer life natin, ang dedication natin, hindi dapat mapabayaan yan. Dahil yun po ang susi para matanggihan natin at saka ma-resist natin na demonyo. Amen? You can only resist if you are covered by His blood. Kaya alam nyo, with that, mga kapatid, masasabi ko, I'm safe. I'm safe. With God. In the hand of God. Yun ang safety natin. Saan man tayo pumunta? Bakit? Protected eh. Tandaan niyo po ito. When God's protection is there, kahit na nandoon ka pa sa kampo ng kalaban, di ka maano. Protektado ka ni God eh. Pero, kung wala kang protection ng Panginoon, kahit nandito ka pa sa easy time, delikado ka. Amen? Ha? Okay. You can only resist if you are shielded by His protection. Ma-resist natin, demonyo. Basta nandyan ang Panginoon na nag-iingat sa atin na nagpuprotekta. Okay? You can only resist if you put on what? The whole armor of God. Tama, hindi? Alam nyo, bago sasabak ang mga frontliners natin, kailangan mayroon silang shield. Okay? Shield na cloth. O, ang sabi doon, anong pang shield natin? Sabi doon, be clothed with humility. Pag ikay nasa presensya ng Diyos, laging mababa kalooban. And you will see
that you will be always protected by God. Amen? Yun po ang tayo. Yun ang buhay Kristiyano. At dyan umiikot yan. We will have the whole armor of God put on. Amen? Put on the whole armor of God. Yan. Okay? As I close sa oras na ito, in this time of pandemic, in this time of perilous, okay, the dangerous time in the last days, in the time na kung saan mayroong COVID-19, our safety and protection and preservation is only found in the hand of God. Wala nang iba. Doon lang po tayo. Doon lang. Kaya make sure that every day when you are walking, you are not out of God's will. Being out of God's will, you will be open to the attack. Pero in God's will, walking, you will be protected by God. Check your life. Check your heart kung nasa will kayo ng Diyos o hindi. Tumayo tayong lahat. Come on. As we all stand up, be cautious. Be careful. Be protected by the hand of God. Are you in the will of God? Are you following God's will? Nagtatrabaho man at anong trabaho mo, are you in the will of God? Tandaan nyo, ang safest place dito sa mundo right now with this pandemic ay nasa kamay lang ni God. Be in God's perfect will for His protection always sa iyo. Let's pray. Heavenly Father, Lord, I pray na sa oras na ito, as we come to you recognizing, Lord, na kahit saan man kami dadako, may danger lagi. Pero wala kaming katatakutan kung ang kamay nyo ay nakakover lagi sa amin. Tulungan nyo po at coveran nyo kami ng inyong powerful hand so that we will not be penetrated by anumang mga dangers na aming kinakaharap. Kahit na may pandemya, kahit na may kalaban, kahit na may kamunduhan, our life will be still sheltered safe in the hand of God. Tulungan nyo na sa oras na ito, all of us could say, I am in God's perfect will. Therefore, I am protected and shielded. Bless us now, Father, as we have this invitation. If the Lord had spoken to your heart, will you dedicate your life to the Lord? Be in the sheltering hand of God. Be in God's protection. Be in God's preservation. The only way to have that is to make sure that your heart is in God's perfect will. Come on. The altar is open. You come. You can pray. The powerful hand of God can cover, can preserve, can secure. But we need to make sure that we are in His will. Come on. Walang safe place right now sa mundong ito kung di nasa kalooban ng Diyos. Nasa proteksyon ng Diyos. Siguraduhin nyo, trabaho nyo, nasa pagpoprotekta ni God. Business nyo, nasa pagpoprotekta ni God. Of course, kayo na may-ari, kayo mga nagtatrabaho, ay nasa kalooban tayo ng Diyos kumikilos. Pamilya natin should be in God's protection. Compound natin should be in God's protection. At mangyayari lang yan para nasa kalooban ka ng Panginoon. Heavenly Father, Lord, ngayong gabing ito, we pray that the message that we have should really be make us so aware, so alert, na kami, Panginoon, ay laging naka-online with you. Because that is the way for us to be more alert and dedicated. Na kung saan malayo pa lang ang kalaban, alam na po namin, nakikita na po namin. Dahil nandyan kayo. And of course, Panginoon, nandyan kayo na siyang kumikilos at umiingat sa amin. Help us that our confidence, our trust will be continually to you
and bless all of us that are present. Bless our churches, church people that are in their houses. Bless, Lord, those viewers that we have. And Lord, we continually uphold everybody into your hand, na Panginoon, sa oras na ito, sa buong gabing ito, at saan mang lugar na mayroon nandun, may viewers kami, whatever their time, Lord, I pray for your supernatural protection, supernatural preservation, supernatural provision, inyong papagkaloob sa aming lahat. Panginoon, we pray and declare safety sa aming lahat sa oras na ito. For this all I pray in Jesus' name, and all the people say, Amen and Amen.